Dwaping kari, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, of course. Mga mahal ang bilihin dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng nakaantabay sa ating programang Issue Ora mismo. At ngayon po ay siyempre Martes na naman. At ito ay patuloy, pangalawang araw na ng Shearline
dito sa ating probinsya. Kaya ang ating governor na si Governor Boboy Amor nagpalabas na ng kanyang executive order na hanggang ngayon wala munang pasok. Siyempre sa pag-iingat ng ating mga mag-aaral. Kaya minabuti ng ating gobernador na wala munang face-to-face classes. Siyempre nagagawa naman yun modular or online. Ang importante maging safe ang mga bata. Okay? At hindi lang mga bata, siyempre kasama din yan yung mga yung mga gumagawa ng bata. Dapat mag-iingat din tayo, lalo na yung mga may mga maliliit na bata, yung pagpapaulan, siyempre pag nagkasakit yung ina, apektado rin yung mga nanay niyan. Okay? Ngayon po ay araw na naman ng Martes, sabi ko nga, at live na live pa rin tayong makikita sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And of course, mapapanood din tayo sa YouTube channel. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso, regular na nakasama Monday to Friday, 8 to 9 a.m. Welcome po sa ating program. At mga kaibigan, siyempre po tulad ng aming na-post, ang magiging guest namin ngayon, inaiiba po, wala po itong sabi nga nila, may mga guest kasi na medyo kailangan mo na may mga briefing, mga parang mo na siya. Pero this time, parehas po ito ng mga naging guest natin, mga nakaraan na hindi po ito pihikan, sabing hindi maselan. At ang dala po nito ay para sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa Sorsoguano, kapwa Bicolano. Ito po mga kaibigan ay ang siya po ay HIV AIDS advocate, kasapi ng Philippine Business for Social Progress, and konektado sa Culion Foundation Incorporated, and syempre founder and president of Gentlemen Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated. Siyempre mga kaibigan, walang iba kundi ang sariling atin, si Richard Chad Hayag. Good morning, sir. Yes, good morning po, sir, and good morning po sa lahat po na nang nakaantabay sa Bicol TV Sorsogon. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, sir. Kita niyo si sir, talagang matigas na matigas, sir. Parang yung wala ka man lang makitang problema sa kanyang katauhan. And sir, ito nga, yung base sa ating pagkakaalam, ano po ang pinaka-main na tinututukan ni Sir Chad sa ngayon? Sige, ang aking pong organisasyon, ito po ay ang Gentlemen Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated. Isa po itong organisasyon na sinimulan ko po bilang isang founder noong 2015. So, sa kasalukuyan po ay tayo po ay isang dekada na rin po sa advokasya dito sa organisasyon na ito. So, ang aming pong isang dekada, ha? 10 years na rin po. No? So, ang tinututukan po namin sa advokasya namin ay ang pagbibigay ng awareness or informasyon sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa patungkol sa HIV and AIDS. So, dinalingid sa kaalaman ng lahat, ay ang ating pong usaping HIV and AIDS ay patuloy pong tumataas yung ating mga cases sa Pilipinas, particularly din po sa Bicol region. But I could see, sir, ito pong organisasyon namin, ang ginagawa po namin, so nagpupunta po kami sa mga lugar, sa mga munisipyo, mga probinsya ng Bicol region para po makipag-coordinate sa ating mga pamahalaan na paigtingin yung kampanya, lalong-lalo na patungkol sa HIV and AIDS, at para po din ma-encourage yung ating community, para makapagpa-test din po sa kanila. Dahil unang-una po ang HIV testing po ay libre, confidential po ito, so dapat na ipopromote natin to sa komunidad at ma-encourage natin yung ating mga kababayan na magpa-test. Mm-hmm. Kaya nga sir, sa itong sabi mo 10 years na syempre malaman ko lang po bilang isang sabi nga regular na komunidad, ordinaryong komunidad, paano mo po ito paano mo naisipan gumawa ng ganitong advokasya na which is alam naman natin sa panahon ngayon, kumbaga
meron mga madgad nga dyan na buhay mo, buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Oo. Para sa iyo, sir. Actually po kasi kung babalikan ko po yung 2015, ito po yung taon na kung saan paunti-unti nang tumataas yung ating ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. At nakita ko po kasama po ng aking mga co-founder, 3 po kami magkakasama, magkakaibigan. Nag-isip po kami, ano pa dapat nating gawin sa komunidad? Lalong-lalo nakikita na natin yung pagtaas ng HIV cases sa Pilipinas and particularly din sa Bicol region. At karamihan po dito ay yung mga kabataan. So maaring nakita po namin yung sitwasyon na darating yung araw o yung taon na maaring mas tumaas pa ito. So dapat may gawin na tayo para kahit paano ay hindi paunti-unti or hindi man mapigilan ang pagtaas nito at least mabigyan ng tamang impormasyon yung ating komunidad para makaiwas sa HIV na ito, no? So yun yung naming naisip, kaya namin binuo yung organisasyon ng Gentlemen Bicol. And sabi ko nga, we're focusing more on the awareness campaign, prevention campaign, and testing campaign. Yun yung aming tinututukan ngayon, particularly po doon sa ating mga kabataan, yung tinatawag nating young key population. Kasi po yung ating pong HIV cases ngayon, mataas din po kasi yung lalathala ng ating Epidemiology Bureau from Department of Health, yung pagtaas ng HIV cases sa mga young key population yung mga kabataan. Yes. Kasi nga sir, alam natin na bibihira yung ganitong organisasyon, ano? Or bibihira sa isang common people, lalo na po sa inyo, or sa iba pa na mga regular na tao na magsagawa ng ganito na foundation. And to think of that, 2015 pa nyo ito sinimulan and 10 years na ngayon. Sabi nga, isang dekada na nga itong talagang yun, nag-ooperate or talagang tumutulong sa ganito mga kaso. Sir, in your own personal experience, meron ba kayong, sabi nga, yung malapit na tao na nagkaroon ng ganitong sakit na HIV/AIDS? Kaya isa ito sa naging reason ninyo bakit kailangan ninyong magsagawa ng ganito? Yes, I personally po, sir, no, may mga personal na kakilala ko and some of them are my friends, no, mga kaibigan na we call them the people living with HIV. So itong mga taong ito, isa rin sa adikain namin na magbigay din ng kaalaman sa komunidad that yung ating mga kapatid na living with HIV, na at least mabigyan ng, ay yung mabawasan yung diskriminasyon sa mga komunidad na namumuhay ng may HIV. Lalong-lalo na doon sa mga, yung stigma, no, sa komunidad. Kasi ang mga taong living with HIV po, it's same as normal doon sa ating komunidad na wala silang pagkakaiba doon sa mga kakilala natin na nagtitake ng kanilang maintenance. Hypertension, diabetic, di ba? Everyday may iniinom silang gamot. So, yung mga taong may HIV, namumuhay na may HIV, ganun din sila, may iniinom silang gamot para i-neutralize or pababain yung viral load or virus sa kanilang katawan para hindi lumala yung kanilang sitwasyon. So, ibig sabihin, yung mga taong may HIV, manageable po siya, no? Namamanage siya. At the same time, kung namamanage ito ng maayos, maaring pumantong na hindi na sila makahawa sa ibang tao. Kaya nga yung gamot na iniinom nila, ito yung paraan para maging undetectable sila. No? Yung sinasabing U equals U, undetectable equals to untransmittable, ang isang taong may HIV, pag patuloy siyang umiinom ng kanyang antiretroviral treatment, maaring pwedeng maging undetectable na siya. At pag undetectable na siya, so hindi na siya makakahawa sa iba. So yun yung pinapaigting ng ating Department of Health, yung campaign ng U equals U. Ang pagkakaroon ng HIV, nung isang taong may HIV, ay ibig sabihin to, hindi to katapusan ng buhay niya. No? Maaari pa rin siyang magpatuloy ng mga pangarap niya sa buhay, yung mga gusto niyang gawin sa buhay. Basta dapat na ma-manage niya ito and dapat ay nagtitake siya ng antiretroviral treatment. And what's good po, sir, sa antiretroviral treatment na ito, yung gamot na iniinom ng mga taong namumuhay na may HIV, libre po ito. Hindi na binibigay ng ating gobyerno. So walang reason para hindi mag-take ito? Correct. O, libre na ito eh. Pag nagpa-test po sila, then nag-reactive yung kanilang result, right then, ililink po agad namin sila sa treatment.
At yung treatment na to, yung gamot na ito, libre itong binibigay ng ating gobyerno. So lifetime itong iniinom at lifetime din itong libre. So wala na dapat ikatakot pa yung mga kapatid nating namumuhay na may HIV kasi libre ito eh. So ang kailangan na lang nila mag-adhere doon sa treatment, no? Kaya walang reason na wala nga akong makain, pambili pa ng gamot. Karamihan sa ganyan eh. And ito, sabi mga kanya sir, parang ito, parang may maintenance ka. Pero mga kaibigan, ibang-iba eh. May maintenance ka sa puso, sa high blood. Pero binibili ito. Samantala, yung sa HIV, talagang libre. Libre po, Oo. Parang sabihin natin, parang may mini-maintain ka, may mini-maintain yung sa high blood. Ang kaibahan, libre yung mini-maintain mo. Yung sa high blood, kailangan bumili sila. Oo. Pero gusto ko rin pong bigyan ng emphasis po, sir, no? Yung ating, of course, meron tayo libreng treatment sa HIV. Pero syempre, hindi din natin alam na baka kasi isipin ng komunidad natin na libre naman pala, sige, magpahawa ako. So hindi pa dapat ganon. Dapat paigtingin din natin yung prevention. Unang-una yung awareness, yung education sa community natin. Ano nga ba si HIV? Paano ito nakukuha? Paano natin ito mapiprevent? Kasi dapat ipiprevent natin para hindi na dumami yung mga namumuhay na may HIV. Yes, so importanteng mabigyan ng tamang kaalaman, yung tamang edukasyon yung ating community para sila mismo sa sarili nila, no, makakatulong na sila to prevent, no, at pangalagaan yung kanilang kalusugan para hindi na sila mahawaan ng virus na ito at para hindi na rin sila mag-take ng treatment, no. So yun yung importante sa ating komunidad. So saan pa pwede magpa-test, no? Dito sa Sorsogon meron tayong City Health Office, no, na social hygiene clinic. Tama. Kung saan pwede sila magpa-test doon. Meron din tayong mga volunteers dito sa Sorsogon City, no, sa iba-ibang munisipyo ng Sorsogon na nagko-conduct ng mga HIV testing. Like for example, yung aking kinabibilangan ngayon as a case manager ng Sustain Health Initiative. Aside po dun sa aking organisasyon, tayo po ay nagtatrabaho din bilang isang case manager sa Sustain Health Initiative of the Philippines. So meron din po tayong mga volunteers dito, ng mga field staff na tumutulong sa community para magpa-test, no? So maraming option po kung saan tayo pwedeng gusto magpa-test kasi unang-una nga it's voluntary. Ang testing po kasi it's voluntary, so hindi pwedeng pilitin. May mga tao kasi na gusto magpa-test, sir, ayaw nila pumunta sa mga government facilities dahil nahihiya magpa-test. Nandoon para kasi yung stigma, no? Yung takot sa ating community. Pero kaya meron tayong mga options, no? Yung mga gusto niyo magpa-test. Kung ayaw niyo sa mga government facilities, pwede tayong pumunta sa ating mga volunteers dito sa Sorsogon na kung saan pwede tayong magpa-test ng pribado, kung saan kayo mas komportable. So pwede po nating gawan ng paraan yon with our volunteers na nandito sa probinsya ng Sorsogon. Ayun. Kumbaga, tama nga yung sinabi ni Sir kasi pag ganyan, inisip mo public place yan eh. Kaya talagang may hiya ka ng pumunta. Pero sabi nga, mga tugang, sabi ko lang, halimbawa nagkato ka sa makakato ka sa birthday or kasalan or piyesta, di ka makaon kay makaaalo, sabi ninda. Pero sabi man san kaupod mo, an alo nakapapula, daog san gutom na nakapatumba. Oo, correct. Tama, sir. Oo. Parang ganyan din yun eh. Yung hiya, lang yan, kumbaga sa kabilang side mo lang yan. Pero mas maraming side mo yung gusto na tumagal yung buhay mo, maisaayos ulit ang buhay mo. Tama, yan. tama, sir. At saka yung pagtutuya-tuya itong mga iba, hindi naman sila nakakatulong para gumaling ka. Mas nakakatulong pa sila na umiksi ang buhay mo. Kasi the more na nahihiya ka, parang palala ang sitwasyon mo. Samantalang sabi nga ni Sir, ito wala kang para kang yung kakato ka lang sa isang grocery, tapos yung dala-dala mo mga gift check, wala kang gastos. Ito papasok ka, may reseta galing sa'yo, ay ito tama, bibigay sa'yo, lalabas ka lang, tay ka lang ng tay. Kaya ito mga kaibigan,
matagal ng panahon, alam natin matagal na panahon na mayroon ng HIV/AIDS. Marami ang gusto talaga na gumaling, marami ang gusto na maging normal ulit ang buhay. Pero isa nga ito mga kaibigan, si Mr. Chad Hayag, na talagang sa loob ng 10 taon na talagang yung advocacy niya, kung iisipin, ang hirap makahanap ng ganito mga tao na ang iniisip para sa kapwa nila, hindi para sa kanila. Sir Chad, sa ngayon, saan ang mga offices ninyo dito sa Bicol? Currently po sir, yung ating pong main office po ay located po sa Daraga Albay. So, we call it Balay Ibalon. No? Ito po isang community center na kung saan pwede pong pumunta yung ating mga kabataan, yung ating mga young professionals na gusto magpa-test at na hindi ganun kakomportable pumunta sa ating mga government facilities. So, yung Balay Ibalon po is located po sa Daraga Albay. So, what's good with this pong community center po namin, sir, no? Aside po sa testing facility, ito din po ay isang halfway shelter para dun sa mga taong namumuhay ng mga HIV. For example po yung mga kapatid natin na galing sa mga isla, for example, Masbate, Catanduanes, na po pumunta ng Legazpi City para sa kanilang treatment, para kumuha ng kanilang gamot, no? So, at least meron silang natutulugan na libre. So, hindi na nila poproblemahin pa yung pambayad sa hotel or sa mga matutuluyan nila. So may libre po tayong panandaliang matutuluyan sa Balay Ibalon po that's located in Daraga Albay. So we call it Balay Ibalon halfway house. So meron din po kaming office po, located din po ito sa Naga City. So we call it Balay Caceres din naman po ito, Balay Caceres. So ito ay isang community center ulit na nagbibigay ng mga libreng commodities, prevention commodities like for example condom, pre-exposure prophylaxis, itong gamot na iniinom para hindi ka mahawa ng HIV. So, libre din po ito, no? Yung mga gusto magpa-test, gusto mag-seek ng HIV counseling, so meron din po kami sa Naga City. So, we call it Balay Caceres po. And currently po, we're working po na soon, magkaroon na rin po dito ng Champion Community Center dito sa probinsya ng Sorsogon. Wow. No? At actually po yung aming organization po, nakatutok po usually talaga sa buong probinsya ng Bicol Region. And pero currently po, sa 3 cities po, major cities kami nakatutok ngayon, at kasama po dito yung Sorsogon City, no? Wow. Na kaya nga yung ating pong trabaho aside sa Naga, sa Legazpi City po, often po pabalik-balik din po tayo dito sa Sorsogon para din po sa ganitong adikain sa ating advokasya. Sir, sabi mo nga baka later on magkaroon na dito sa Sorsogon City and sana talagang na rin yan para ito nga sabi, alam naman nila yung kung kailangan mo ako, may matatagpuan ka. Sir, sa ganitong from Naga, nag-Legazpi kayo, paano nyo po namomonitor ang Sorsogon, which is wala pa naman kayong rito, offices? Yeah, actually ang kagandahan dito, sir, no, yung aming organisasyon, we're really working closely to our government agencies. So, for example, sa ating Department of Health, Bicol CHT, no, tayo po ay kinikilala ng ating DOH Bicol na isang organisasyon na tumutulong sa pagpapalaganap ng HIV and AIDS. At higit sa lahat po, katuwang po din natin yung provincial health offices ng buong probinsya. At isa dito sa Sorsogon po yung ating Sorsogon Provincial Health Office. So katuwang po natin, kami pa ay katulong, no. Kaya nagkakaroon kami ng mga impormasyon, ano na ba yung currently na nangyayari sa mga probinsya. So kaya nga we're working closely sa ating mga government offices. At kasi sa part namin, sir, kami yung mga organization na nagtatrabaho talaga on the grassroots. So nakikita namin yung totoong sitwasyon ng ating komunidad at yung dynamics, no, pagdating doon sa mga unprotected sexual activities ng ating community. So nakikita pa rin natin yung sitwasyon. Kaya kung babasihan po natin yung cases po, sir, kung bakit siya tumataas, no, I see it on a very positive side. No? Okay. Not on the negative, hindi sa negative side. Bakit siya tumataas? Tinitingnan ko siyang positibo na pananaw dahil
tumataas yung cases natin sa Pilipinas kasi maaring yung community po natin ay may mga alam na patungkol sa HIV and AIDS. Dahil may alam na sila, kaya sila nagvo-voluntarily na nagsusubmit ng pagpapa-HIV test. Kaya nga tumataas dahil nagpapatest sila, marami na nagpapatest, so marami ang nadidetect na nagpo-positibo sa HIV. So pag nagpo-positibo sa HIV, ang kagandahan naman nito, nalilink na natin sila sa treatment. Para pag nagtitake sila ng antiretroviral treatment, maaari silang maging undetectable at hindi na pa sila makapanghawa sa ibang tao. So yun yung nagiging dynamics ngayon, no? Kaya tumataas siya kasi I see on a positive side, marami na sa community natin ang may alam about sa HIV and AIDS, kaya sila nagpapatest. At darating ang point, sir, no? Kasi sa Pilipinas, huling-huli na tayo. Tama. Sa buong Asia. Unlike before, kung titingnan natin yung Thailand that time, yung Thailand ang may pinakamataas na HIV cases sa buong Asia. Pero look at them now, sila yung may pinakamababa ng HIV cases sa buong Asia. Bakit? Wow. Kasi nga yung awareness campaign, pinaigting nila yung awareness campaign at yung testing. At naniniwala ako sa bansang Pilipinas na darating, no, ang taon na bababa na rin tayo. Kasi nandoon pa lang tayo, papunta pa lang tayo sa exciting part, yung sinasabi, no, yung pagtaas ng cases. Tulad ng Thailand, nandoon na tayo, maaring pataas tayo at darating ang taon, pababa na rin yung ating cases kasi lahat ng community natin may alam na on how to prevent HIV and where to get tested on HIV. Yes, kaya nga yung sabi mo nga kanina, sir, yung Thailand nasa taas na, buminaba na. Sa tayo pataas pa lang dapat maharang na. Maging number 1 tayo. Sa bagay, number 1 naman tayo sa flood control. Scam. Pero yan, since natutukan yan, dapat tutukan rin natin yung ganitong advocacy na mapababa o na, kung baga, sana totally ma-eradicate yan. Kasi talagang walang tulong yan na ibinibigay sa atin. Sir, sa 10 years na foundation na hinahawakan mo, no, ano po yung karaniwan na nagiging reason why ang mga pasyente ninyo may mga AIDS? Alright, i-clear lang natin, no, yung ating mga nagiging nadadiagnose na may HIV po, no, kadalasan kasi sa kanila, ito yung mga nahuli na sa mga informasyon. Nakakuha sila ng tamang informasyon. Kaya na-engage sila sa unprotected sexual activities, no? Although karamihan kasi sa ating community, naniniwala pa rin na yung mga natural na paraan ng pakikipagtalik. Pero we really encourage everyone na talagang gumamit ng proteksyon. Lalong-lalo na kung ikaw yung taong nai-engage into multiple sexual partner, no? Kailangan talaga ng proteksyon. Ano yung proteksyon na sinasabi natin? Gumamit tayo ng condom. Kasi yung condom ay isa sa mga paraan para hindi tayo mahawaan ng HIV. At yung unprotected sexual activities na to, yun yung naging cause ng mga na-diagnose na may HIV na personal ko ding nakilala, no? Second person ako nakakasama sa aming organisasyon, no? Sa komunidad na nakakausap ko. So ito yung mga cause. Mataas kasi yung cases natin, sir, doon sa mga unprotected sexual activities. And gusto ko din linawin na yung ating mga namumuhay na may HIV, pag sinabi kasing HIV, yung stigma na doon sakit yan ng mga bakla. Sakit yan ng LGBT, no? Tama. No, hindi yung gusto kong i-clear sa atin na ang HIV kasi ay hindi yan nagdi-discriminate. Wala yang pinipili. Maging bakla ka man, transgender ka man, or cisgender ka man, nung tinatawag natin mga straight, no? Or nanay ka man, or tatay ka man, pwede ka magkaroon ng HIV. Kasi ang usapin dito is not who you are, but it's what you do that put you at risk of having HIV. Correct. So, hindi kung ano ka pa man, kung ano man ang sexuality mo. Ang usapin dito, gaano ba kaligtas ang iyong sexual activities? So, ibig sabihin nun, ang HIV, maari ka magkaroon nito kahit ano ka pa man, sino ka pa man, nagdidepende ito sa iyong sexual activities. Kumaga, ito talaga ang kasi sinasabi nila, yun nga, pag may mga ganyan, kasi yung mga bakla na yan, nagdadala ng AIDS, mga ganyan. Samantalang minsan nga dyan, buntis, na find out niya. Yes, opo. Meron siyang HIV.
And you imagine, we have also, sir, the 2-year-old na bata na nagka-HIV. This is a mother-to-child transmission, yung vertical transmission. Yung nanay, na-diagnose sa may HIV, at hindi siya ganun nakapagpa-test, hindi niya nalaman na siya pala ay positibo na sa HIV. Nung pinanak yung baby, then at yun, nahawaan niya. That's the mother-to-child transmission. Kaya nga, sabi ko nga kanina, sir, wala siyang pinipili. Magnanay ka man, magtatay ka man, no? Maaari ka magkaroon ng HIV, mahawa ng HIV. So, nagdidepende ito sa iyong gaano pa kaligtas ang iyong sexual activity. And when it comes, sir, sa dito sa foundation ninyo, sa loob ng 10 years, siyempre, ano yung mga difficulties, yung mga challenge na talagang dumating sa inyo na bakit hanggang ngayon, sa loob ng isang dekada, ituloy-tuloy pa rin itong foundation ninyo? Opo. Nagpapasalamat din kami po sa tulong sa gabay or suporta ng ating mga government agencies. At isa na dito yung Department of Health, Bicol CHT, yung ating mga katuwang sa provincial health offices, yung ating mga city health offices, social hygiene clinic, at higit sa lahat, yung ating mga ibang non-government organization na patuloy nagbibigay ng pondo sa mga katulad naming organisasyon. Kasi we could not do this advocacy work kung wala ding suporta ng financial, no, coming from other non-government agencies, no. Importante, isa na rito yung ating pong Global Fund, no, yung ating Philippine National Foundation, yung ating Love Yourself, na kasalukuyan sila po yung tumutulong sa amin para po implement namin yung advocacy na to sa Riyong Bicol. Kasi mahirap gumawa nito, sir, kung wala kang pondo. Hindi agagana ang makinarya. Natatandaan ko that time, sir, nung 3 years pa lang yung aming organisasyon, wala pa ganong pondo para i-sustain yung organization. And what we do, napakapalad ko kasi meron po akong mga officers and board of trustees na yung pinagsusustain namin sa organisasyon, yung advocacy namin ay nanggagaling sa mismong bulsa namin. So talagang nag-effort kami na para lang magawa yung advocacy nito. And what's the following years po, after 3 years nun, doon na pasukan yung mga non-government organization na tinulungan kami para doon sa funding ng aming advocacy dito sa Bicol Region. Kasi, sir, alam natin, sa monitoring lamang talagang gagastos ka na. Yung paano yung ginagawa ninyo, sir, when it comes to monitoring? Nagre-rely ba kayo from the DOH or from the government agencies na mga pasyente or mga patients na dapat ma-accommodate ninyo? Yes po. Actually po sa ating pong treatment, no, sa ating paglilink sa care sa ating mga people living with HIV, katuwang po natin dito ang government agencies po natin, no. Department of Health, Bicol CHT. Meron po tayong mga treatment facilities po dito sa Bicol Region. And ang good news po nito, sir, dati po kasi ang treatment facility po is located sa Legazpi City. Ang nag-iisang treatment facility sa Riyong Bicol. Sinundan po ito ng Naga City, ng Bicol Medical Center. At I'm very happy po kasi itong taon na ito, nagbukas na rin po yung ating treatment facility dito sa probinsya ng Sorsogon. Wow. And we call it Liab Agingay Treatment Facility. That's located in Provincial Health Office for hospital. So ang tawag po sa ating treatment facility dito sa Sorsogon, Liab Agingay. So karamihan po ng ating mga namumuhay na may HIV na mga Sorsoganon, hindi na po sila ngayon nahihirapan mag-seek ng kanilang treatment, no, to adhere for their treatment, na kailangan pa nilang pumunta or bumiyaya ng Legazpi kasi nandito na ngayon mismo sa provincial hospital natin. Meron na tayong treatment facilities, Liab Agingay, dyan sila ngayon pumupunta for their check-up, no, para na monitor yung kanilang kalusugan at para din dyan na rin sila kumukuha ng kanilang antiretroviral treatment na libre. So yan po ang kagandahan ngayon. So we're working closely dito sa mga treatment facilities kasi kami po pag may nagpo-positibo po sa amin, automatic po nililink na po namin sila sa treatment. Depende po sa lugar kung saan located yung taong yon. No? For example, kung may taga Sorsogon na nag-positibo sa HIV, so sinasuggest po namin, ginagabayan po namin na ma-enroll na po iyan dito sa
Liab treatment Agingay. facility sa Liab Oo. Agingay. Para hindi na siya mahirapan, no? Kaysa pumiyahe pa siya ng Legazpi, bumiyahe pa siya ng Naga City. Meron na tayo sa probinsya ng Sorsogon, yung Liab Agingay. Kaya obligado na kayo magkaroon ng office dito sa Sorsogon. And mga kaibigan, kasi nga ito talaga ang bibihira pa ang mga tao na ganito na talagang gumagawa ng kapwa mo, akong bahala sa iyo. 'Di ba? Ito dapat na maging nito kapwa mo, akong bahala sa iyo. Alisin natin yung kapwa mo, bahala ka sa buhay mo. Oo. Kapwa mo, akong bahala sa buhay mo. Kasi nga, tama si Sir, kung bibiyay ka ng Legazpi, ng Naga, napakahirap sa sa isang pasyente. And pagdating doon, isipin mo naman, paano ang pagbalik ko? Paano ko, at least, sabi ka, napanggit nga ni Sir, meron silang doon, yung pwedeng pagtuluyan kung galing ka ng isla, ng Catanduanes or Masbate, or saan pa man na medyo malayong lugar, na iniisip mo mas mapapagod ka kung balikan agad. So meron ka namang tutuluyan. Pero mas maganda dito sa Sorsogon na magkaroon yan kasi nga, Sir, base sa sa data mo, alin po sa tatlo ang pinakamarami nyo na monitor na pasyente from Naga, Legazpi, and Sorsogon? Currently po, I could not give you the exact figures po, Yes kasi tayo po ay hindi po tayo yung tamang tao para magbigay ng ganitong datos ng HIV cases. Yes, But what I I know. could give both, sir, is yung mga age brackets ng ating mga nakukuha, no. So most of them ay edad 15 years old to 24 years old. So yung mga edad ay yun ay tinatawag natin yung mga kabataan, no, the young key populations. At yung mga young key population na ito, edad 15 to 24 years old, ay nabibilang po sa mga MSM, yung tinatawag nating men having sex with men, regardless kung anuman ang iyong sexualidad, no, at ang iyong sexual orientation. Meron din tayong mga transgender community na nakukuha doon sa datos na to. At meron din tayo, of course, yung mga tinatawag nating heterosexual, yung mga tinatawag nating straight na lalaki, straight na babae, yung mga nanay, mga babae, mga tatay, mga lalaki. Meron din pong naitatalang kaso dito. Talagang wala nang pinipili, Sir, And ibanggit ko nga lang sa mga lecture na natin, sabi, paano po ba ang pinaka madali na mahawa ng HIV AIDS? Pagdating po sa ating transmission ng virus po to, no, isa dito yung number 1 talaga ay yung ating unprotected sexual contact. No, ang hindi pakikipagtalik na hindi gumamit ng protection o hindi gumamit ng condom. That's number 1. Yan po yung mataas din po na naitala sa cases natin, yung mga unprotected sexual activities natin. Yan yung number 1 talaga, no? At ikalawa dito yung ating mga mother to child transmission, yung isang nanay na may HIV, maaring mahawak ko yung kanyang baby during pregnancy, during delivery or panganganak, at during breastfeeding, no? At yung isa dito yung blood and blood product, ang pagtanggap ng kontaminadong dugo. Yung dugo na galing sa taong infektado ng HIV na isalin sa panibagong katawan, so maaari pong mahawa ito. Pero yung number 1 po talaga, sir, yung unprotected sexual activities, no? Yan yung number 1, yung naitatala na mataas yung cases natin kung bakit sila na-infect. It's because the unprotected sexual contact. Yun. Kumbaga, hindi kayo sigurado, kaya dapat maging sigurista. Yan ang And mga kaibigan, ito pong topic natin ito, no. Nagpapasalamat tayo kay Mr. Chad Hayag dahil sa Sorsoganon siya, pero talagang kinariri niya ito na advocacy niya. Sir, sa yung based on your own experience, talagang dito sa Sorsogon na talagang ito po, bakit nasimulan niyo po ito sa Legazpi? Not in Sorsogon, not in Naga, kasi inuna niyo ang Legazpi. Basically po, sir, actually sabi ko nga kanina, no, ako po ay pinanganak dito sa Sorsogon. Ang aking puso at ang aking dugong nananalantay ay isang Sorsoganon po. Nagkataon lang po tayo ay dito rin po ako pinanganak, no, sa Sorsogon City. Nagkataon lang tayo ay lumaki na sa Legazpi City. Doon tayo nakapag simula ng ating pag-aaral hanggang nagkolehiyo tayo. So doon tayo nanira na sa Legazpi City. At nagkataon dahil tayo ay nandun
doon, basically yung ating home base. So doon ko muna sinimulan yung ating advokasya. And what's good po, after 10 years, tayo po ay nakapag-ikot na sa ating mga iba't ibang probinsya. At isa na rin po sa tinututukan namin ngayon ay ang probinsya ng Sorsogon, na kung saan malapit yung aking puso kasi dito ako pinanganak. So, we're looking forward po na sana as mas mapaigting pa yung kampanya ng HIV awareness dito sa probinsya ng Sorsogon para makapagbigay ng tamang impormasyon, ma-encourage natin yung ating komunidad na magpa-HIV test at para mapigilan ang pagdami, ang pagkalat ng virus na ito sa ating komunidad. So, kaya nga pabalik-balik tayo ngayon dito sa Sorsogon kasi isa ito sa tinututukan natin na soon sana makapag-put up tayo ng isang community center din po dito sa probinsya ng Sorsogon and particularly po dito sa Sorsogon City. Pero sir, as of now, may mga contact persons na kayo dito sa Sorsogon? Marami po, no? Marami na rin po tayong nakakausap at personal din pong naging client, yung tinatawag naming pasyente na from Sorsogon na mismong ako ang nag-test, mismong ako ang nag-HIV counseling, no? Personal na kakilala po natin at personal na nakasama natin ng mga Sorsoganon. And what's good po, wag po tayong mabahala, no? Wag tayong mangamba doon sa mga nadadiagnose ng mga Sorsoganon na living with HIV kasi ang importante po dito, they're already under treatment. So umiinom na po sila ng antiretroviral drugs na kung saan napipigilan na nito ang pagdami ng virus sa kanyang katawan, pinabababa yung virus sa kanyang katawan para hindi na po makahawa. And what's good po doon sa mga living with HIV, kasama po kasi doon ang HIV counseling. Ini-explain na po doon namin yung ano mga dapat nilang gawin since they are already infected with the virus. Yun. So, alisin po natin yung pangamba na, ay baka makapangpahawa pa yan, baka magkalat pa po yan. So malinaw po sa ating mga living with HIV, yung mga dapat nilang gawin na proteksyonan nila yung sarili nila at the same time yung kanilang komunidad. At manilaw sa kanila yung batas na RA 11166, yung Republic Act 11166. Kasi nandoon yung sinasabi nating confidentiality, nandoon din yung pagpapalaganap ng edukasyon, informasyon na para din hindi na rin sila makapanghawa pa sa ibang tao. Oo. And sir, based on your own experience sa paghawak mo sa 10 taon, meron ba kayong na-monitor na halos isang pamilya from nanay, tatay at anak? Actually, meron po, pero hindi po ito dito sa probinsya. I had this, sa isang island province po na yung nanay, yung una pong na-test, kasi that time yung nanay niya na buntis kasi yung babae. So ini-encourage po kasi ng ating health facilities na pag ang isang babae na buntis, ini-encourage po na magpa-HIV test para po just in case man magpositibo, maagapan agad, no? Mabigyan agad ng gamot para hindi na mai-transfer pa yung virus sa kanyang baby. So nagkataon po that time buntis siya, so nagpa-test siya, nagpositibo. So tendency, sino nakahawa sa kanya, no? So maaring ito yung galing sa asawa niya, kaya nga siya nabuntis. That's kasi unprotected sexual activity to. So in-encourage din po namin yung father. Ang nagkataon nagpositibo din yung father. Ang nagka-problema lang po kasi that time late na diagnose yung mother, yung babaeng buntis. Yes. At 1 month before manganganak na siya 1 month before nanganganak na siya. So, develop na yung virus sa kanyang katawan. So, naipasa na. Kaya nung nanganak siya, that time, nahawaan din yung baby niya. So, yung isang pamilya, lahat sila ay positibo sa HIV. Pero, what's good with it po, sir, is nakapag-seek na sila ng treatment nila. Yung tatlong, yung nanay, yung tatay, yung baby, ay nagtitake ng kanilang antiretroviral drugs. Yun nga. Isa pang tanong ko, sir, sa mga naging pasyente ninyo or kumbaga itong mga naging client ninyo, meron bang may mga pagkakataon ba na may huminto sa
Yun. pag-take ng medicine? At meron tayong mga tinatawag na loss to follow-up. Kaya ipinapaigting po talaga namin yung ating HIV counseling. Upon the diagnosis, nakasabay po dyan yung HIV counseling. Ini-explain po namin kung gaano ka-importante yung pagtitake ng kanilang antiretroviral treatment na dapat hindi ito nahihinto. Kasi ito yung karugtong ng kanilang buhay eh. Yan. No? Sa pag hininto mo ito, tendency mapuputol yung pagsusustain ng yung kalusugan at maaring dumamin yung virus sa katawan mo. May mga cases na rin po na nai-report natin nai-report na may mga taong nag-stop ng kanilang antiretroviral treatment, no? Yun nga lang nakakalungkot kasi some of them yung mga nag-stop, eto yung mga lumala na ng kanilang sitwasyon, no? At tumantong to sa kamatayan. Kasi nga nag-stop sila eh. Dumami na yung virus kasi wala ka nang tinitake na gamot para ma-suppress yung virus sa katawan mo. So dahil nag-stop ka, dumadami, hanggang di na nagpakita, nalaman na lang namin, patay na siya. Dahil nga nagkaroon na siya ng mga opportunistic infections. May TB siya, may pneumonia. So halo-halong sakit. Ang isang taong nag-stop ng kanyang antiretroviral treatment, na hindi siya nag-continue ng kanyang pag-take ng gamot, maaring dumamin yung virus sa kanyang katawan at maaari siyang dapuan ng iba't ibang klaseng sakit. No? At yung sakit na ito na dumapo sa kanya, yung mga infection na dumapo sa kanya, maaring yun ang ikamatay niya. Kaya may mga na-reported cases na rin na death because of this virus na hindi nag-take ng gamot. Oo. Kasi parang minsan kasi may mga pasyente na, bakit ka lang pa mag-take? Mamamatay din lang naman ako. Parang gano'n na sitwasyon. Kumbaga, lahat naman kita mamamatay, pero pag may pagkakataon na mabuhay ka pa, gawin natin. May paraan nga na humaba pa ang buhay natin. Tama, diba? tama. Kaya nga, sinasabi namin ni Sir, yung mga nagme-maintenance dyan, sige lang kayo ng sige. Yung nagme-maintenance sa gin, kung yan ang para sa inyo na ikakahaba ng buhay ninyo, which is hindi po yan totoo. Ang medicine, kaya nga may medicine tayo, ito yung nagtumutulong na para sa health natin na humaba pa. Kaya natatanong ko lang, Sir, kasi syempre may mga tao talagang ganyan na hindi naman pilosopo, kaya lang kung managot pabalang na sitwasyon. And Sir, eto ngayon ang siguro isa pa sa tanong ko, once na magkaroon tayo ng rito ng office dito sa ano po ito, Sir, talagang nakatie up pa rin ito sa health sector natin, sa government health sector? Opo, sabi ko nga po kanina, tayo ay working closely sa ating mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa pangkalusugan, sa Department of Health, Provincial Health Office, at nakakonect pa rin ito. So we're working hand in hand doon sa ating mga health facilities na mga government facilities po. So we're looking forward na sana po talaga matuloy ito yung plano natin na magkaroon din ng community center sa probinsya po ng Sorsogon, and particularly din po sa Sorsogon City. Okay. Sir, may texter tayo, yung sabi niya, Sir, patanong po kay Mr. Chad kung pwede pa bang magtrabaho ng normal ang isang AIDS or HIV patient? Yes po, pwede po magtrabaho ang isang taong namumuhay na may HIV. Nasa batas po natin sa Republic Act 11166, pagdating po sa employment, hindi dapat maging basihan ang HIV status ng isang tao para hindi siya i-hire sa kanyang oportunidad na makapagpatrabaho. Ang sino man pong ahensya, private or government agencies na lumabag sa batas na ito, na hindi hinire ang isang taong may HIV because of his or her HIV status, ay may katapat po na parusa sa ating batas. Ang sino man pong living with HIV, kayo po ay may karapatang magtrabaho, pero dapat tayo ay nagtitake ng katayong antiretroviral drugs para mas malakas yung ating katawan at makapagpatrabaho tayo ng maayos. So, pwede pa rin pong magtrabaho ang taong namumuhay na may HIV. In fact po, Sir, yung ating mga kapatid na namumuhay na may HIV, yung mga seafarers na nagtatrabaho sa mga barko, dati po kasi,
pinagbawalan na sumampa na sa barko yung mga seafarers na may mga HIV, na namumuhay na may HIV. Pero dahil po sa batas natin, no, at sa tulong po ng isang organisasyon ng mga positibong namumuhay na mga marino, ang mga marino po or seafarers na may HIV, sila po ay pwede pa rin pong magtrabaho, sumampa sa barko, makapagtrabaho abroad. So, iyan po yung paraan kung bakit meron tayong batas. Yun yung sumusuporta doon na pwede pong magtrabaho ang isang taong may HIV. Sir, isang katanungan pa po, maliban po sa sex, ano pa po ang cause na pwedeng mahawaan ng AIDS? Yan, nabanggit ko kanina aside doon sa unprotected sexual activities, no? Yung mother to child transmission, yung tinatawag ng vertical transmission. Ang isang nanay na may HIV, no, pag siya hindi nakapagpa-test at hindi niya alam na siya pala ay may HIV na, so maari pong mahawa ang kanyang baby sa kanyang sinapupunan. At the same time during delivery or panganganak, at yung pag breastfeed, no, ang pagpapasuso sa kanyang baby. So, isa po 'yon. At isa din po dito yung blood and blood product, ang paggamit ng maruming hiringgilya. Kaya kung tatandaan po natin, ang syringe po sa mga health facilities natin, pag itinusok na yan sa isang tao, hindi na yan nire-recycle. Dinidispose na yan. Tapon na talaga. O, tapon na agad siya. Kasi gagamit ulit ng panibagong syringe doon sa panibagong tao. So, kasi isa rin yun sa mga posibleng makahawa ng virus or other sexually transmitted infections. So, yun ang tinatawag nating blood and blood product. Pero number 1 po talaga, sabi ko nga kanina, yung unprotected sexual activities. Yan yung number 1 ng HIV transmission natin. Sir, ito po bang pagdating sa pagkain, ang kinakain ng may AIDS, pag kinain mo rin, pwedeng mahawa ka? Well, that's a big no. That's ano lang siya, it's of myths, no? Hindi siya totoo. Kasi nakukuha po ang HIV sa pamamagitan ng, nabanggit ko yung tatlo, unprotected sexual contact, mother-to-child transmission, yung blood and blood product, no? Diyan lang po natin nagkakaroon ng transmission ng HIV. Meaning to say, yung paggamit ng mga personal na gamit ng isang taong may HIV at ginamit mo din, hindi po yun nakakahawa. Yung baso na ininuman ng taong may HIV at ginamit mo din yung baso, hindi po yan nakakahawa. Kasi ang virus po, nabubuhay lang po ito sa loob ng katawan ng isang tao. So wala siyang transmission doon sa mga bagay. Kasi ang virus na ito, namumuhay lang siya sa dugo, sa tamod ng isang lalaki, sa hema ng isang babae, at yung breast milk ng nanay na may HIV. Ang laway, ang pawis, ang luha, hindi yan nakakahawa. Kaya kahit pa yung pagkain na kinain ng isang taong may HIV at kinain mo din, hindi ka mahahawa nun. Kasi unang-una, ang laway ay hindi nakakahawa. Ayun. Kahit din yung kagat ng lamok, sir, hindi din yan nakakahawa. Kunyari may HIV ako, dumapon yung lamok sa akin, kinagat ako, lumipad, kinagat ka din. Wala pong transmission doon. Dahil unang-una, yung sinipsip na dugo ng lamok na may HIV na nagaling kunyari sa akin, no, doon pa lang, pagpasok pa lang sa katawan ng lamok, malalaman agad ng virus na, oops, hindi ito human temperature. Wala ako sa katawan ng isang tao. In just split of second, mamamatay agad si virus. At unang-una, naniniplip sumisip-sip ang dugo ang lamok. Hindi siya bumubuga. So pag dumapo kay sir, hindi sisip-sip ng dugo, hindi siya magbubuga ng dugo. Sisip-sip siya. No? Pero doon pa lang sa katawan ng lamok, patay ng virus kasi hindi siya tao. Malalaman agad ng virus yon. So yun. So hindi po totoo yun, sir, ma'am, sir, no? Even kahit yakapin mo ang isang taong may HIV, i-handshake mo siya, i-beso-beso mo siya, hindi ka mahawaan ng HIV. Unless kung ikaw ay makipagtalik sa kanya na hindi ka gumamit ng proteksyon. Isa yun sa mataas or mga number 1 na paraan ng transmission ng HIV. Tano nyo, ang ganda ng discussion ng minister, para tayong nililecture ng isang doktor. Kasi yung iba dyan, ay, may AIDS dyan, wag kang lalapit dyan. Wag kang lalapit dyan, iniiwasan. Yung damit niyan, wag mong isusuot. Opo, totoo yan. Yung ginamit niya na suklay, wag mo rin gagamitin. Tapos yung tubig,
pag naligo yan, itapon lahat kung ano ang natira, parang ganon. Yung pala, ha? So hindi yan totoo, hindi po yan totoo. Okay. So, bago ang lahat, happy watching po kay Ma'am Carmen De Llosa all the way from Australia. Good morning, Tabi. Good morning man sa iyo, Ma'am. Good morning sa kapatid ko, si Renario Amistoso, watching from Angono Medics, Angono Rizal. Si Madonna Gumal Gruta, happy watching. Si Manon Manon from Legazpi City, good morning, watching from Albay, keep it up, Bicol TV, Sorsogon. Yan. Si Mars Malos, tatanong po natin kay Mayor Salili, kay Mayor Esther Amor ang katanungan mo. Okay? Kasi po out of topic ang tanong ni Sir. And Sir, bago po yan, siyempre, inabot na tayo ng oras. Singin ko lang po ang iyong mensahe at panawagan sa ating mga Bicolano na talagang ito na advokasya ninyo, dapat lang naman na suportahan nila ito. At sa may mga AIDS na talagang nagdadalawang isip pa, lumabas na po kayo. At least ngayon pa lang maagapan na. Magpa-test na tayo. Okay. Ayun, gusto ko din po ipahati sa ating mga kababayan, sa ating kapwa Sorsoganon, na walang dapat ikatakot sa HIV. No? Walang ibang paraan para malaman natin ang ating HIV status, kundi magpa-test po tayo. Unang-una, ang HIV testing po ay libre. Wala po siyang bayad. Ay kalawa, confidential po ito. Kung ikaw, nagpa-test ka, yung resulta ng iyong test, ang makakaalam lang yan, yung taong nag-test sa'yo at ikaw mismo na nagpa-test. So, hindi po siya ibabalita sa buong probinsya ng Sorsogon at sa buong Pilipinas. Dahil meron tayong batas na nagpuprotekta sa'yo na hindi dapat ilabas yung mga pangalan ng mga tao nagpo-positibo sa HIV. So, I encourage everyone to please know your status. Get tested for HIV. Yan. Po mga kaibigan, si Mr. Richard Chad Hayag. Sa mga nakakaalam po ng mga hayag dito sa Sorsogon, siya po ay anak ng dating nasa Boy Scout of the Philippines na si the late Sir Rene Hayag. Sir Rene, Yes. I would like to take this opportunity din, sir, magpasalamat sa Bicol TV Sorsogon. Ang media po ay napakalaki pong tulong sa ganitong advokasya. Yes po. Sa pagbibigay ng mga impormasyon, tamang impormasyon sa ating community. And I really acknowledge this platform, yung inisyatibo ng Bicol TV Sorsogon sa pag-anyaya sa akin para makapagbigay po ng kaalaman. And gusto ko rin i-take yung opportunity na batiin din yung mga titos and titas ko, mga pinsan ko po dito sa Sorsogon, lalong-lalo sa Kapihan ni Tinay, yung Cafe Agostinas dyan po sa Bibingkahan Gate 1. So nanonood po sila ngayon. Si Ate Jing. So si Tita Jing po, and then yung ating mga pinsan, yung si Tito Henry. So thank you so much at I'll see you soon po ulit pagbalik ko ng Sorsogon. Okay, thank you very much po. Yan, kahit nga sabi natin malayo siya, Legazpi, pero ang dugong nananalaytay is dugong hayag talaga from Sorsogon. Okay? Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Papa Harold, at sa lahat ng bumubuo ng Bicol TV Sorsogon, si Carol Lotino Delgado, si Eva Hardin, magandang umaga po at Diyos mabalos, probinsya ng Sorsogon. JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Dermpure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated, Victorino Bitong Daria. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.